Kahapon, pumunta nga pala ulit ako sa farm at nagdala ako ng patuka. Ayan, may tubig na pala ulit doon. Halos isang linggong nag-uulan kaya may tubig na ulit ang sapa. At dahil may tubig na, hindi na makatawid ang tricycle. Lumusong na lang kami sa tubig at binuhat na nila ang patuka. Napansin ko, bumabaw ang kanal dito sa may bukana, kaya may tendencying umapaw ang tubig kapag malakas ang ulan. Buti hindi doon naapaw. Umapaw nga daw ang tubig, sabi ni Richard, pero tinambakan niya ang gilid. Kaya baka pakanalan ulit namin yan ngayon para lumalim at hindi umapaw ang tubig sa manukan. Itong tubig na naagos dito sa kanal ay galing yan sa sapa dahil yung bundok na katabi namin ay merong sapa. Kapag umulan ng malakas at tumagal ng ilang araw, nagkakatubig ang sapa. Laging alerto ang bantay namin sa manukan dahil pag sobrang lakas ng ulan ay nagkakaroon ng flash flood. Kaya nilagyan namin dyan ng kanal para yung tubig ay dumiretso sa palayan at hindi umapaw sa manukan. Mas maganda sana kung hindi naiigahan ang sapa at kahit tag-init ay may naagos na tubig dyan sa kanal. Kaso nawawalan ulit yan ng tubig kapag mga 3 araw ulit na hindi umulan. Pagpasok ko sa gate, nagulat ako, akala ko may bagong tali ulit si Richard na manok. Yun pala ay inilipat niya ang isang manok na yan dahil nagkakatubig doon sa kanilang talian. Hindi muna nag-grass cutter ngayon si Richard dahil pag in-grass cutter niya yung mga damo ay magpuputik lang. Kaya hinahayaan lang muna namin ngayong malago ang mga damo. Ang ginagrass cutter lang ngayon ni Richard ay yung nasa gilid ng mga bakod. Yan, nagpapahinga ang mga manok. Ganyan ang mga manok namin sa range area kapag tanghali. Kanya-kanya sila ng pwesto at nagpapahinga silang lahat. Yung iba nakahapon, yung iba naman kukumpul-kumpulan sa isang sulok. Kung saan malamig na part, dun sila Pahinga sila nagkukumpulan. ngayon. Mag-aalauna. Laki na ng itim na ano. Nasaan na kaya yung dating maliit na mataas kong humap? Mga pulit. Daming pulit. Yan yung stag na iha-harvest na ni Richard. Sa 6 na tinalian ni Richard sa paa, yung 2 daw doon ay baka i-harvest na daw niya. Nanghahabol na daw kasi ng inahin at nambababa na. Yung 4 naman ay takot pa daw sa inahin. Kapag nagpasaway na yung mga may tali sa paa at namalo na ng ibang manok, saka lang kinukuha ni Richard para dalhin sa cording area. Sa ngayon, hinahayaan muna niyang mambaba ng inahin. Ang sarap pakinggan ng lagaslas ng tubig na naagos sa kanal. Nakaka-relax. Nakakatuwa ang pagaspas ng tubig. Green na green ang mga tanim. Pag tag-ulan naman, tuyot dito. Pag tag-init pala, tuyot dito. Kakatuwa si Richard, ayan yung kubo na tipi ay pinalitan pala ng pawid. May isang grupo kasi ng manok na laging dyan tumatambay. At pag wala silang magawa, laging tinutuka ang pawid, kaya ayan, nabutas. Nag-iwan akong pampiling pawid nung huling punta ko dahil yung kubo ay may natulo. Sabi ko kay Richard, lagyan ng pawid siguro yung sobra, kaya yung iba dyan na nilagay sa Yan ang tipi. itim. Silang grupo ay laging dyan talaga nakatambay. Pag may mga inahin dyan na napunta para tumuka, saka lang sila dyan nag-aalisan, doon naman sila sa may puno nagtatambayan. At dahil nakita kong wala ng laman ang kanilang mga patukaan, ayan, nagsabog ako ng crack corn. Yung mga manok na nasa malapit lang na nakikita akong nagsasabog ng patuka ang nagsilapit. Sobrang lakas ng hangin kasi dyan kung saan ako nag-iitsa ng patuka. Hindi na nakamala yung mga manok na nagpapahinga sa kubo. Sabi ni J. Fern, dapat dun sa may kubo ako nag-itsa ng patuka para lahat ay nagpuntahan. Pagkatapos kong bisitahin ang range area ay sa cording area naman ako pumunta at ito nga ang nakita ko. Nagbuhol-buhol na ang tali nung hatch. May tubig din sa pwesto niya kaya sabi ko kay Richard ay ilipat niya ng talian itong hatch dun sa hindi nagkakatubig.
Nagkakaroon ng bukal dyan sa may cording area kapag tag-ulan kaya may mga tubig na naagos na ganyan. Kapag nilaliman na ang kanal dyan, mawawala na yung mga nagbubukal na tubig dyan sa cording area. Palipat ko yung hatch at tubig dun sa kanyang kabilaan. Mukhang nahihirapan na si Richard tanggalin ang buhol ng tali kaya sabi ko putulin na lang. Kaya mong tanggalin? Puputulin. Kuha akong gunting. Pero sabi ni Richard, kaya daw niyang tanggalin ang buhol. Kaya ayan, inilipat na namin ang talian. Diyan na sa may malapit sa puno, itinali. Hindi dyan nagkakaroon ng tubig. Pagkatapos itali ni Richard ang manok, ay pinagtatanggal niya ang mga maliliit na sanga at malalagong damo para hindi daw mahabid ang manok. Lagi mo lang titingnan yan, Richard. At matapang yan. Baka mamaya manugod yan pag nakaano dyan. Matibay yung tali, Richard, niyan? Matibay. Hangin. May mga hinog na uling pinya, kaya namuti si Richard nang ipapadala sa akin. Iwanan mo yung iba, Richard. Yan, pauwi na ako. Dami ko dalang itlog. Daming naipong itlog ni Richard. Pinang-uulam niya ito. Ay madami na daw, iuwi ko na itong iba. Kakatuwa iba ng tubig. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!